Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Scratch Arc, kung saan nakalaban ni Ipo ang Thai Featherweight Champion na si Jimmy Cispar. Ngayon naman, ang pagkikwentuhan natin ngayon ay ang Destined Boxer Arc at ang dahilan kung bakit nag-backout si Miyata sa laban nila ni Ipo. Si Kumoy ay bumisita kay Ipo habang siya ay namimingwit at nagtanong kung gusto niyang sumama sa pool dahil alam niyang may free time si Ipo matapos ang laban niya kay Cispar. Pero hindi pwede si Ipo dahil sa mga sugat na natamo niya sa matinding bakbakan. Nakaupo si Kumi sa tabi niya habang nangingisda si Ipo at humingi ng pasensya si Ipo na magsimulang magkwento ito tungkol sa boxing. Kung matatandaan nga natin sa mga nakaraang arc mga par, si Kumi ay hindi na gusto ang boxing dahil sa sobrang brutal na nangyari sa laban ni Mashiba at Sawamura. Kaya naman humingi ng paumanin si Ipo nang mapansin niyang puro boxing ang kanyang kinikwento. Pero sinabi ni Kumi na okay lang sa kanya yun dahil gusto niya talagang kasama si Ipo. Nang magtanong si Ipo kung kamusta na si Mashiba dahil suspendido pa rin ito, sinabi ni Kumi na sobrang sabik na ito sa laban at makabalik sa loob ng ring. Sabi pa nito na siya raw yung laging kinakabahan kada lalaban itong si Mashiba dahil lagi siya nag-aalala kung ano naman ang gagawin nito sa tuwing lalaban sa loob ng ring. At sigurado si Kumi na hindi naiisip ni Mashiba kung anong nararamdaman niya habang hinihintay sa bahay ang kanyang kuya. Nang sabihin ni Ipo na siguradong mahal siya ni Mashiba at nag-aalala sa kanya ito palagi, sinabi ni Kumi na sa tuwing may laban ito sa ring, hindi niya na naiisip yung mga ganoong bagay. Ang iniisip lang nito ay manalo sa bakbakan, kahit pa ang resulta nito sa huli ay kamatayan. At hindi gaano iniisip kung ang nararamdaman ni Kumi sa tuwing nakikita niya iyon. Sinabi pa nito na nasanay na siya dito. Alam niyang hindi mapipigilan ng mga boxer kahit sabihin niyang delikado. At alam din niyang may hangganan din ang karir ni Mashiba. At sa huli, umaasa na lang itong makabalik si Mashiba nang walang masamang nangyayari at i-make sure sa kanyang kuya na naghihintay siya palagi. Sunod na nag-request si Kumi kay Ipo na makabalik ng buo pagkatapos ng laban, gaya ng hiling niya sa kanyang kapatid. Sa Kamugawa Gym, habang si Itagaki, Aoki at Kimura ay nagtitraining, napaisip si Kamugawa kung nasaan na si Takamura. Nagalit ito nang sabihin ni Kimura na si Takamura ay naghanap ng signature punch na gagamitin niya sa laban. Sunod nating nakita na si Takamura ay nasa Shimono Zoo para pag-aralan ng iba't ibang hayop dahil na-realize niyang siya lang ang walang signature move na may kasamang pangalan ng hayop. Pero wala siyang natagpuan sa zoo kaya nag-ikot siya sa tabing ilog, kagubatan at bundok hanggang sa napagdesisyonan niya na pagtuunan ng pansin ang Kabuto Beetle. Kinagabihan, bumalik na si Takamura sa Kamugawa Gym at sinabing, "Ready na ba kayo makita ang Fist of King?" Ikwinento ni Takamura kung paano niya natuklasan ang Kabuto Beetle at daladala niya sa gym ang sandamakmak na ganito. Sunod na pinakita nito kung paano pinapalipad ng Kabuto Beetle ang kanyang kalaban. Dinemonstrate niya ang signature move na tinatawag niyang Beetle's Uppercut kay Aoki na para bang low blow ang style. Pero galit na galit si Kamugawa sa nakita niyang kalokohan dahil kapag ginawa niya iyon sa laban, makukonsider to as foul. Si Ipo ay bumalik sa gym at tuwang-tuwa na sinabi kay Kamugawa na nakahuli siya ng Kabuto Beetle. Naguluhan siya nang magalit si Kamugawa at sabihin sa kanya na itapon ito. Sa gabi ng laban, magkakasama si Ipo, Fuji, Mari, Nanako at magulang nito habang nanonood. Agarang pinatumba ni Itagaki si Alex Harker sa unang round gamit ang mabibilis na kombinasyon ng suntok. Pinabagsak ni Kimura si Michael Gehon sa pamamagitan ng isang solidong lepok sa ikalimang round. At si Aoki naman ay nagpatumba kay Padawan Yoda sa 9th round gamit ang Frog Punch. Pagkatapos nito, masaya at excited na sinabi ni Aoki, Kimura at Itagaki kay Takamura na nanalo sila sa laban. Sabay sabi ni Takamura na pwede na silang maganda agad umalis dahil malapit nang matapos ang laban niya. Pumasok si Takamura na may suot na Kabuto Beetle costume at sa bewang nito ay ang dalawang world title belt. Nagulat ang crowd pati si Ricky Mouse na kanyang kalaban at sinabi nitong, "Hindi ako siniseryoso nitong mokong na to." Sabi naman ng coach nito, "Ricky Mouse, pagbayaran mo siya sa kalokohan niya na to." Habang si Kamugawa naman ay gusto nang mamatay sa kahihiyan. Naputol ang sungay mula sa costume ni Takamura kaya natawa ang mga tao at parang naging ipis siya. Sa pagsisimula ng laban, agad na ginamit ni Takamura ang Beetle's Uppercut na madaling naiwasan ni Mouse. Matapos silang ulit na subukan at tiwasan ang Beetle's Uppercut, tuluyan ang na-corner ni Takamura si Mouse sa mga ropes. Nang ka-counter na si Mouse para sa paparating na Beetle's Uppercut, ang parehong boksingero ay sabay na nag-step in at tinamaan sa ulo si Ricky Mouse ng smaller horn ng Beetle's Uppercut na mabilis na nagpabagsak dito sa canvas. Gusto ni Takamura na bumangon si Mouse upang maipakita ang tamang paglandi ng Beetle's Uppercut
Gayunpaman, hindi na kinaya magpatuloy ni Mouse na nauwi sa tagumpay ni Takamura para sa kanyang second title defense sa middleweight division. Habang ini-interview ng reporter matapos ang laban, sinabi ni Takamura na all part of the plan ang pag-focus ng kanyang kalaban sa mas malaking sungay at tapusin ang laban gamit ang smaller horn ng Beatles uppercut. Sa kabilang banda, iniisip nila Aoki at Kimura na siguradong aksidente lang ang nangyari sa laban na yon, habang sinasabi naman ni Ippo na nagawa pa ring manalo nito ng one-punch knockout. Sunod na sinabi ni Takamura na ipagpapatuloy niya ang pagsakop sa 6 na weight division. Habang palabas ng venue, tinanong ni Yagi si Kamugawa kung galit ito. Sinabi ni Kamugawa na siya'y tumatanda na at hindi na ito magtatagal sa industriya, pero nakahanap naman ito ng mga parang anak sa dulo ng kanyang buhay. Gusto nitong enjoyin ang kanyang natitirang oras at hindi na kailangan ng anuman sa kanyang kabaong dahil meron na siyang importanteng mga anak kung sakali mang pumanaw na ito. Nakatanggap si Nikota ng picture ng mga miyembro ng Kamugawa Gym mula kay Ippo kasama ang mensahe kung ano ang nangyari sa naging mga laban nila. Sunod nitong sinabi ang kanyang bagong goal. Hindi niya alam kung hanggang saan lang ang karir niya pero sigurado itong gagawin niya ang lahat para dito. Sure naman si Nikota na malayong mararating nitong si Ippo dahil siya ang nagmana ng kamaong kagaya ng kay Genji Kamugawa. Nakatanggap naman si Ippo ng tulang reply mula kay Nikota na nagsasabing, "Ang bigat ng kamao na iyong minana ay pang heavyweight." Nakakalungkot naman to mga par. Parang foreshadowing naman na mawawala na si Genji Kamugawa, no? Ano sa tingin nyo mga par? Sumunod na araw, dahil malaban si Miyata na ng title match laban sa Filipino OPBF second ranker na si Donnie Sultan, pumunta ito sa Korakuen Hall para sa laban. Sa kanyang waiting room, tinanong ng kanyang tatay kung kamusta ang kanyang mga kamao. Cool naman na sinabi ni Miyata na okay lang ang mga ito at ang natitira na lang ay pabagsakin ang kanyang kalaban. Nasa audience seat sila Ippo at Itagaki para manood. Iniisip ni Itagaki na dapat magalit si Ippo dahil sa hindi pagtupad ni Miyata sa kanilang pangako. Pero sabi ni Ippo na siguradong may mga dahilan si Miyata kaya hindi niya ito dapat ikagalit. Pumasok na sa stadium si Ichiro Miyata na tinatawag na God of Thunder. Nang nagsimula ang laban, binabatikos ng audience si Miyata dahil hindi niya nilabanan si Ippo at tinatawag siyang traidor. Iniisip ng mga coach ni Miyata na ang laban na to ay parang hindi sa Japan at sila ay parang mga dayuhan. Ginamit ni Miyata ang kanyang Detroit style. Inatake nito si Sultan gamit ang mabilis na footwork at sunod-sunod na mga suntok hanggang sa corner. Binagyo ni Miyata ang depensa ni Sultan gaya ng isang infighter hanggang sa mapiko nito at sinubukan nitong bumawi. Nang subukan ni Miyata na counterin ang suntok na yon, na depensa naman iyon ni Sultan. Habang pumunta si Miyata sa kabilang dulo ng ring, sinugod ito ni Sultan pero parang ginagawa lang siya nitong bata ni Miyata at hindi siya makatama. At sunod na kumonekta si Miyata ng isang matinding cross counter na nagpalog ng utak ni Donnie kaya tanginig ang tuhod nito. Pero porsigido pa rin itong ipagpatuloy ang laban dahil umaasa sa kanya ang pamilya niya sa Pilipinas. Patuloy na hinahabol ni Sultan si Miyata at patuloy ring iniwasan at sinasalag ni Miyata ang mga pinapakawalan nitong suntok. Nang akala nitong nahuli niya na si Miyata at makukuha niya na ang world ranking nito, bigla itong nawala na parang bula sa kanyang harapan. At sunod na mabilis lumanding ang solidong pinpoint counter ni Miyata sa panga ni Sultan. Nang mapansin at makita ni Sultan kung nasaan na si Miyata, nakatalikod na ito at cool na naglalakad papunta sa kanyang corner. Nang mapatanong si Donnie kung bakit ito naglalakad palayo, natuluyan na ang utak nito. Bumigay ang mga tuhod nito at bumagsak na parang lantang gulay sa ring. Agad tinapos ng referee ang laban at nagresulta ito sa pagkapanalo ni Miyata. Habang lumalakad palayo mula sa ring, sinabi ni Miyata Sr. na almost perfect na ang kanyang counter na natutunan sa Trading Cup kasama si Takamura. Nag-agree naman si Miyata at sa isipan nito, ito ang suntok na balak niyang ibigay kay Ippo. Ngunit ipinakita niya ang kanyang secret weapon laban kay Ippo para ipadala ang mensahe dito na hindi na sila magtatagpo sa loob ng ring. Naisip ni Ippo na ang bagong counter ay para sa kanya at kung siya ay tinamaan nito, tulad ni Sultan siguradong babagsak din siya dito. Alam ni Ippo na ito ay nangangahulugang hindi na sila magtatagpo sa ring. Sa waiting room, tinanong si Miyata ng Kawahara coach kung bakit niya pinakita ang bagong counter dahil siguradong pag-aaralan nito ng next niyang makakalaban. Pero sigurado si Miyata na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi gagana ang counter sa next niyang makakalaban. Umalis si Miyata habang iniisip kung paano ito magpo-focus sa laban nila ni Randy. Nagtataka si Miyata Sr. kung paano nalaman ni Ichiro na hindi gagana ang mga counter laban kay Randy Boy.
hindi pa pinapadala ang mga videotape ng laban nito sa loob ng ring. At dagdag pa nito kung bakit tinuturing kalaban ito ni Ichiro dahil si Ippo lang ang kanyang itinuring ganun. Sa labas ng venue, sinabi ni Ippo kay Itagaki kung paano siya matatalo kay Miyata kung sakaling naglaban sila. Na-realize ni Itagaki na ni isang beses hindi sinabi ni Ippo na mananalo siya noong na-schedule ng kanilang laban. Na-frustrate si Itagaki dahil kay Ippo dahil sa pakiramdam niya, satisfied na ang kanyang senpai na makasama ng sarili ang kanyang iniidolo. Gayunpaman, sinabi ni Itagaki kay Ippo na sasama ang loob niya kung lumaban siya kay Miyata na may mga ganong damdamin. Dahil si Ippo Makonochi ang kanyang iniidolo at ang rason kung bakit ito pumasok sa Kamogawa Boxing Gym. Sunod nitong galit na sinabi na huwag pumasok sa loob ng ring nang hindi buo ang loob dahil maraming boksingerong iniidolo siya. Lumapit si Mr. Sakaguchi kay Ippo at Itagaki na may balak na papirmahan si Ippo sa isang kontrata. Ngunit tinanggihan nito ni Ippo matapos sabihin ni Itagaki na baka ito isang scam. Tinanong ni Mr. Sakaguchi si Ippo kung gusto niya ng world title at tinalok ang isang deal para sa pinakamaikling daan patungo dito sa kondisyon na pagtalo kay Randy Boy Jr., ang OPBF Interim Champion. Ipinaliwanag niya na ang premyo ay magiging 50-50 at magkakaroon si Ippo ng pagkakataon na labanan ng World Champion. Tinanggihan ni Ippo ang proposal dahil ito'y mangyayari lamang kung tatalunin ni Randy ang original OPBF Champion na si Miyata, kung saan malaki ang tiwala niya na mananalo si Miyata sa laban na yon. Natawa si Mr. Sakaguchi sa sinabi ni Ippo at tinanong nito kung alam ba nito ang history ni Miyata at Randy. Naguluhan si Ippo habang tumatawa si Mr. Sakaguchi sa kanyang sinabi at sinabi nitong hindi gagana ang mga counters laban kay Randy Boy at proven na yun sa kanilang history. Kinabukasan, matapos marinig mula kay Ippo ang tungkol sa pagkikita nila ng shady manager ni Randy, naisip ni Yagi na si Mr. Sakaguchi ito at ipinaalam kay Ippo na puntahan si Fuji para sa mga video ni Randy. Pumunta si Ippo sa monthly boxing fan para panoorin ang mga video nito. Siya ay nagulat nang makita niyang naroon din si Miyata Sr. Habang pinapanood ang mga video, pareho silang nabigla sa pagkakita kay Randy Boy na gumagamit ng southpaw stance at sunod na dinurog ang kalaban gamit ang isang anti-southpaw counter sa pamamagitan ng pag-switch sa orthodox stance. Na-realize ng tatay ni Miyata kung bakit si Randy ang destined fighter para sa kanyang anak at kung bakit gusto nitong kalabanin si Randy Boy. Naisip rin niya na ang ama ni Randy Boy Jr. ang boksingero na nagparetiro sa kanya sa pamamagitan ng pagbali ng kanyang panga gamit ang parehong counter na ginamit ni Jr. sa kanilang napanood na video. At sunod na nagtaka kung paano napagtanto ni Ichiro ang connection nitong dalawa. Sinabi ni Fuji kung gaano siya nagulat at naniniwala siyang tadhana ang pagtatapat ni Miyata kay Randy. Nairita ang tatay dahil iniwan ni Miyata ang kanyang laban kay Ippo upang ibagiganti siya sa pamamagitan ng laban kay Randy. At nagdesisyon ito na itigil ang laban ng kanyang anak kay Randy Boy. Pero sigurado si Ippo na hindi mapipigilan si Miyata dahil ang laban na iyon ay napakahalaga sa kanya. Nararamdaman ni Ippo na dapat niyang suportahan nito dahil alam niyang mas mahalaga ang oath ni Miyata na patunayan na tama ang boxing ng kanyang ama kaysa sa kanilang pangako sa isa't isa. Pagkatapos umalis ni Miyata Sr., sinabi ni Ippo na itutuloy ni Miyata ang laban kahit ano pang sabihin ng sinuman, kahit pa masermonan siya ng kanyang tatay buong magdamag sa bahay. Sinabi ni Fuji na hindi pala nakatira si Miyata at ang kanyang tatay sa iisang bahay dahil lumipat si Miyata mula sa bahay ng kanyang tatay matapos umalis sa Kamogawa Gym at ibinenta ng kanyang ama ang kanilang lumang bahay dahil wala na siyang kailangan mula sa nakaraan. Sa Kawahara Gym, kinausap ni Miyata ng kanyang tatay tungkol sa ama ni Randy. Nireveal ni Miyata na may suspecha siya na si Randy Boy Jr. ay ang kanyang anak nang una makita ito malapit kay Mr. Sakaguchi. At napatunayan niya nang i-research niya ito matapos makita ang pangalan niya sa rankings. Sunod nitong sinabi na hindi niya makakalimutan ang mga mata na nagparetiro sa kanyang tatay. In-express ni Miyata na siya ay thankful sa chance na makalaban ng lalaking may parehong mata at estilo na boxing ng kanyang ama na siyang nagparetiro kay Miyata Sr. Bagamat wala ng ibang paraan para pigilin ang laban, pinalaan si Miyata ng kanyang tatay na kung personal vendetta ang motivation niya, hindi siya magiging second nito sa laban at may 20% lang siyang chance manalo laban dito. Paulit-ulit na ipinaalala ng kanyang tatay na mababa ang tsansa niyang manalo. Pero labis na ikinatuwa ni Miyata ng pakiramdam na para siyang isang challenger. Matapos ito, nang malaman na si Randy Boy Jr. ay anak ni Randy Boy Sr. na isumira ng karir ng tatay ni Miyata, ipinaliwanag ni Yagi sa members ng gym kung gaano kagaling itong switch hitter at kung paano niya natalo ang ama ni Miyata na dinedepensa ng OPBF Featherweight title sa ika-7 beses.
Binanggit ni Yagi kung paano nangunguna ang tatay ni Miyata sa huling round. Subalit na knockout matapos mag-shift ni Randy mula sa southpaw patungo sa orthodox style. At sinabi daw sa kanya ni Kamugawa, mula simula yun daw talaga ang plano ni Randy Boy Sr. Nandoon din si Miyata na nanonood at sumigaw habang umiiyak para sa kanyang tatay. Na-realize nila kay Kimura kung bakit kinansela ni Miyata ang laban nila ni Ippo. Habang napapaisip ang ibang members ng gym kung kaya bang manalo ni Miyata, sinabi ni Yagi kung paano natalo ang tatay ni Miyata nang dahil sa walang impormasyon tungkol kay Randy. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon dahil may impormasyon na sila na si Randy Boy ay isang switch hitter, kaya't wala nang mga hindi inaasahang pangyayari. Sunod nating nakita na si Miyata ay nananaginip at tamit ang kanyang batang version. Tinanong nito ang nakatatandang Miyata kung natupad na ba ang kanyang pangarap. Sinabi ni Miyata sa bata na maraming pagsubok ang pinagdadaanan niya dahil sa pangarap na iyon. At sinabing nasa kalagitnaan pa rin siya ng pag-abot sa pangarap na iyon. Tinanong ng bata si Miyata kung nasaan ang kanyang nanay. Ngunit sinabi ni Miyata na hindi na niya ito nakita mula nang umalis ito. Nalungkot ang bata sa pag-iisip na mag-isa pa rin siya sa hinaharap. Kaya pinagaan ni Miyata ang loob ng bata at sinabing kaya pa rin niya maging malakas kahit pag-isa at balang araw ay magiging world champion siya. Sinabi ng batang Miyata na, "Pangako yan na may kagustuhang to pa rin ang pangako ng matandang Miyata na maging world champion para patunayan na hindi lang tsamba ang boxing style ng tatay niya. Habang tumatakbo palayo ang batang Miyata, nagasing na ito sa kanyang panaginip. Sumunod na araw, si Ippo, Itagaki at si Kimura ay nagulat nang makita si Isamo at Hiroshi na sinusuntok ang mga sandbag. Si Hiroshi ay nagpapakawala ng malalakas na suntok sa sandbag, habang si Isamo naman ay gumagamit ng flicker jabs. Sinubukan ni Itagaki na turuan sila kung paano gamitin ang orthodox style at 1-2 combination. Ngunit mabilis na tinanggayan ito ni Isamo at Hiroshi at sinabing huwag silang pakialaman. Si Aoki na in-charge sa kanilang pagsasanay ay pinalawanag sa kanyang mga gymmates kung paano pumapasok si Isamo at Hiroshi sa isang mamahaling private school at pangahenyo ito sa klase. Dahil namangha si Ippo sa mga to, sinabihan niya ito ng good luck sa kanilang pangarap na maging professional boxers. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang dalawang ito at ipinaliwanag ni Aoki na gusto lang nila mag-ensayo ng boxing habang nag-e-enjoy. Habang tumatakbo palayo ang dalawa pagkatapos mainis ni Itagaki, sila ay nabutan ni Baron Kurita na nagsasabing siya ay isang freelance trainer na hiningan ni Kamugawa ng pabor na bantayan ng mga bagay-bagay habang siya ay wala. At sinabing sila ay dadalhin sa world champion kung sila ay susunod. Nakuha niyang kumbinsihin ang lahat na dumaan sa kanyang maigpit na pagsasanay matapos tawagin ang mga boksingero na mga unpolished gems. Habang sumasailalim ang mga boksingero sa kanyang pagsasanay, tinawag ni Baron si Ippo upang pumirma ng kontrata na nagbibigay sa kanya ng exclusive rights na magpaturo sa ilalim ni Baron, na nangangako na dadalhin nila ang world title bilang Team Baron. Hiniling ni Ippo na mag-meet training kasama siya, na tinanggap naman ni Baron dahil alam niyang tinitest siya nito. Bago magsimula ang meet practice, pinaliwanag ni Baron na kakaiba siya umawak ng meets upang gawin ito mas mahirap tamaan. Habang nagtitraining, patuloy na pinapabilis ni Baron ang posisyon ng meet para ma-balance si Ippo habang inuunsulto si Kamugawa. Nang ilagay niya ang meet sa kanyang katawan, tinamaan siya ng isang malabombang body blow ni Ippo. Nagulat sila Aoki dito dahil sinubukan nitong saluin ang body blow ni Ippo ng isang kamay. Sinubukan ni Baron na patigilin si Ippo, ngunit hindi siya pinansin nito at focus lang ito sa posisyon ng meet, na nagresulta sa pagtalsik ni Baron mula sa ring dahil sa isa pang matinding body blow. Pagkatapos sabihin na hindi yun counted, sinabi ni Ippo na hindi niya iiwan si Kamugawa at tinanggihan ang hiling ni Baron na sumama sa kanya. Sunod nitong sinabi na pupunta lang siya sa world class fights na kasama si Kamugawa. Nang dumating si Takamura sa gym, tinawag niyang Maron si Baron. At sunod nating nalaman na dati pala itong boksingero sa Kamugawa gym. Nag-quit ito bago pa sumali sila Aoki at Kimura. At bago magsimula ang debut match nito, nag-backout ito sa takot na nagresulta sa hindi pangtangkap sa kanya ng iba pang gym. Hinabol siya ni Aoki at Kimura at sa uli, nahuli at binugbog ito ng dalawa. Sinabi ni Baron noong siya ay active sa boxing, siya ay junior middleweight. Dahil nga malaki ito, siya ang parating nakaka-sparring ni Takamura at lagi siya nabubugbog dito. Nakuha na ang simpatsya nila Kimura at Aoki at ibinahagi nito na first time nilang matawag na unpolished gems. Subalit na makalayo-layo na ito, lahat ng iyon ay isang kasinungalingan lang pala para hindi mabugbog ni Aoki at Kimura.
Sa huli, natuwa si Takamura dahil narinig nitong haharapin ni Ippo ang mundo kasama si Kamogawa. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, yun pala yung dahilan kung bakit nag-backout si Miyata, no? Talaga nga namang nakakapanabik ang mga susunod na laban. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa mga susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!